Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat. Ako uli si Teacher Carlo at ito ating subject for today ay MTB Week 2. At ang pag-aaralan natin ngayon mga bata ay ang pangalang, pamilang, at mga pangalang di pamilyang. Ayan. So, excited na ba kayo na malaman o makilala yung mga pangalan na pamilang at yung mga pangalan na di pamilang? Okay, kung excited na kayo, ano pang hinihintay natin? Di magsimula na tayo. Okay. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahan na matutukoy ninyo ang pagkakaiba ng pangalang pamilang o count nouns at mga pangalang di pamilang o sa English, mass nouns. At inaasahan din na makakapagbigay ka na ng halimbawa ng pangalang pamilang o count noun at mga pangalang di pamilang o yung mass noun. Okay? Inaasahan ko rin na magagamit mo na sa pangungusap ang mga pangalang pamilang at mga pangalang di pamilang. Okay. Maaasahan ko ba yun sa inyo mga bata? Ulitin ko sa pagtatapos na aralin ito, inaasahan ko na makikilala nyo na yung pagkakaiba ng pangalang pamilang o yung tinatawag nating count nouns at yung mga pangalang di pamilang o mas kilala bilang mass noun sa English. Okay, inaasahan ko din na makakabigay na kayo ng halimbawa ng pangalang pamilang at mga pangalang di pamilang. Pati na rin yung paggamit ng mga pangalang pamilang at di pamilang sa pangungusap. Okay. Ngayon na alam na natin kung ano yung pag-aaralan natin ngayong araw na ito at kung ano yung inaasahan nating matutunan, dumiretso na tayo sa aralin. Okay, gawain pagkatuto bilang isa. Basahin ang teksto sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pagkatapos, isulat yung mga sagot sa kwaderno o notebook. O mga bata, may babasahin daw tayong teksto. No? O, sa pagkakataong ito, babasahin ko muna tapos pagkatapos kayo naman na magbabasa, okay? Meron itong mga katanungan pagkatapos ng kwento, syempre. Tapos, ang gagawin niyo isusulat niyo yung mga sagot sa inyong notebook. Pero bago yan, alamin muna natin yung mga bagay na dapat nating tandaan kapag tayo ay nagbabasa at nakikinig ng kwento. No? Unang-una sa lahat, huwag sasabayan ng ingay yung taong nagbabasa. Okay? So, paano nyo naman siya maririnig kung kayo ay nagsasalita din? Diba? So, dapat tahimik muna at gamitin mabuti yung tenga sa pakikinig. Pangalawa, maghanap ng lugar na komportable kayo. Yung makakapag-focus kayo sa pakikinig. No? Umiwas muna sa mga matataong lugar o may ingay na lugar o yung mga lugar na may mga bagay na makakapag-pawala ng inyong focus sa pakikinig. So, dapat lagi tayong nakatuon yung focus natin dun talaga sa pakikinig. No, ikatlo, isipin mo na kasali ka dun sa kwento, no? Para mas maintindihan ng maigi kung ano yung nilalaman ng kwento. Ikaapat, magsulat ng mga mahalagang detalye. Kasi baka yung mga mahalagang detalye na yun ay maaari palang kasagutan doon sa mga tanong pagkatapos ng aralin o ng kwento. Okay, kung handa na kayo, handa na rin ako, magbabasa na ako. Araw ng pamimili. Isinulat ni Ria P. Mateo. Sabado ng umaga, bago mamalengke, pumunta muna si Nanay Cora sa kusina upang maglista ng mga kailangang bilhin. Inay, ano po ang inyong ginagawa? Tanong ni Lorna.
Tinitingnan ko kung ano ang mga dapat kong bilhin sa palengke. Halika, tulungan mo ko maglista ng mga bagay na dapat bilhin. Paanyaya ni Aling Cora. Ay sige po, tugon naman ni Lorna. Ibinigay niya ang papel at ballpen kay Lorna. Narito na po, nanay, ang listahan ng mga dapat ninyong bilhin, wika ni Lorna. Pagkaabot ni Lorna ng listahan ay binasa na ito ni Aling Lorna. Ito ay ang mga asukal, shampoo, asin, mantika, sabon, gatas, bawang, langgunisa, toothpaste, kape, bigas, itlog, conditioner, toyo, sibuyas, corned beef, at alcohol. So matapos ito ay nagtungo na si Nanay Lorna sa palengke. Ulitin ko pa ng isang beses. Okay? Araw ng pamimili, isinulat ni Ria P. Mateo. Sabado ng umaga, bago pa mamalengke, pumunta muna si Nanay Cora sa kusina upang maglista ng mga kailangang bilhin. Inay, ano po ang inyong ginagawa? Tanong ni Lorna. Tinitingnan ko kung ano ang mga dapat kong bilhin sa palengke. Halika, tulungan mo ako maglista ng mga dapat bilhin. Paanyaya ni Aling Cora. Sige po, tugon ni Lorna. Ibinigay niya ang papel at ballpen kay Lorna. Narito na po, nanay, ang listahan ng mga dapat ninyong bilhin, wika ni Lorna. Pagkaabot ni Lorna ng listahan ay binasa na ito ni Aling Cora. Ito ay ang mga sumusunod. Asukal, shampoo, asin, mantika, sabon, gatas, bawang, langgunisa, toothpaste, kape, bigas, itlog, conditioner, toyo, sibuyas, corned beef, at alcohol. Pagkatapos nito ay nagtungo na si Nanay Cora sa palengke. Okay, ito na daw yung mga dapat nating gawin. Isa-isahin mong basahin ang mga inilistang bibilhin ni Nanay Cora. Maaari mo bang ilagay ang sa tamang hanay ang mga inilistang bibili ng mag-ina sa kwento? So, dito mga bata, meron tayong table na kung saan may nakasulat na nabibilang at hindi nabibilang. So, naalala niyo ba yung mga nakalista kanina? Ngayon, ilalagay niyo siya dito sa table, no? Kung ang mga binili nila ay nabibilang, dito natin sila isusulat sa ilalim ng nabibilang. At kung ito naman ay hindi nabibilang, dito natin siya isusulat sa table para sa hindi nabibilang. So, yun yung ating gagawin. So, malinaw po ba? Kung malinaw na yan, sige, magtungo na tayo sa susunod na gawain. Okay. Kilalanin muna natin ang mga pamilang, no, o count nouns. Ang pangalang pamilang o count nouns ay mga pangalang nabibilang ng isa-isa. Ilan sa mga halimbawa nito ay bag, lapis, baso, at plato. Samantalang ang pangalang di nabibilang o di pamilang o mass noun ay ang mga pangalang di nabibilang ng isa-isa. Ilan sa mga halimbawa nito ay bigas, paminta, juice, gatas, at tubig. So, malinaw naman mga bata yung sinasabi dito sa paliwanag, no? Kapag ito ay nabibilang ng paisa-isa, ito ay pangalang pamilya. Halimbawa, lapis, ballpen, no? Nabibilang yan. Napakadaling bilangin, bag, yung mga laruan ninyo, yan, madaling bilangin yan, cellphone, no, headset, charger, yan yung mga bagay na mga madaling bilangin. No? Samantalang, yung mga pangalang di pamilang o mass noun ay mga pangalang di nabibilang ng paisa-isa.
No, halimbawa nga, ito ay inyong asin, yan, mahirap yan bilangin isa-isa. Bigas, mahirap din yan bilangin. Paminta, mas lalong humirap bilangin. No? Ang juice, gatas at tubig ay kasama din sa mga bagay na napakahirap bilangin o halos imposible bilangin. Hindi naman natin mabibilang kung ilang juice yan o gatas o tubig, di ba? Hindi kagaya ng lapis, bag at baso, madali natin nakikita. Okay, gawain pagkatuto bilang 2. No? Isulat ang dalawang malaking titik P kung ang salita ay pangalang pamilang. At isulat naman ang DP no, kung di pamilang. Ulitin ko isulat ang dalawang malaking titik P kung ang salita ay pangalang pamilang. At malaking titik naman ng DP kung hindi pamilang. No? Ito yung mga listahan natin na mga bagay, no? Tutukuyin nyo yung kung ito ba ay pangalang pamilang o di pangalang pamilang. Number 1, isang bote ng ketchup. Number 2, itlog. Number 3, isang kilong harina. Number 4, karne. Number 5, bahay. Number 6, isang tasang suka. Number 7, carrot. Number 9, gamot. Number 10, ubas. Number 11, kape. Number 12, tubig. Number 13, guyabano. Number 14, atis. Number 15, palay. Number 16, isang bandehadong pansit. Number 17, milk tea. At number 18 ay pipino. No, alin kaya sa mga pangalan na yan ay pamilyang at alin dyan yung mga hindi pamilyang? Okay, sagutan na po yan sa inyong kwaderno. Okay, gawain pagkatuto bilang 3 naman. Ano? Tukuyin ang mga sumusunod na pangalan at isulat ito sa angkop na kahon. Mayroon tayo ditong 2 kahon mga bata. Nasa kanan yung nabibilang at nasa kaliwa naman yung di nabibilang. Okay? Ang gagawin nyo, yung mga nakasulat yan sa gitna, no? Isusulat nyo lang siya kung nasaan tama siya, nasa ang tamang kahon ba siya dapat. Yung bang bote ng mantika ay nasa kahon ng di nabibilang o nasa kahon ng nabibilang. Ganon din yung gagawin sa mantikilya, isang kutsarang asukal, garapon ng asin, palay, itlog, isang basong juice, sibuyas, 3 upuan at kanin. Ilista niyo lang kung sila ba ay kabilang dun sa kahon ng nabibilang o kabilang dun sa kahon ng di nabibilang. Gawain pagkatuto bilang 4, mga bata, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Number 1, ang papaya ay isang uri ng pangalan na maaari nating mabilang. Ulitin ko ang papaya ay nabibilang sa pangalan na maaari nating mabilang. No? Number 2, ang sinigang ay isang halimbawa ng pangalang di pamilang. Ulitin ko number 2, ang sinigang ay isang uri ng pangalang o isang halimbawa ng pangalang di pamilang. Number 3, ang itlog ng aming inahing manok ay hindi nabibilang. Ulitin ko number 3, ang itlog ng aming inahing manok ay hindi nabibilang. Number 4, ang balahibo ng aming alagang pusa ay hindi nabibilang. Ulitin ko number 4, ang balahibo ng aming alagang pusa ay di nabibilang. Number 5, ang mga damo sa aming hardin ay maaari mong mabilang. Number 5, ang mga damo sa aming hardin ay maaari mong mabilang. Okay? O, tingin na tayo, no? Kung okay na sa inyo, okay na yan. Diretso na tayo sa gawain number 5. No, sa gawain pagkatuto bilang 5, magtala ng 5 halimbawa ng pangalang pamilang at 5 halimbawa naman ng mga pangalan na di pamilang. Isusulat nyo yan sa inyong mga notebook. Gayahin nyo lang itong mga box na to, mga bata.
Okay, 5 halimbawa ng pamilang, pangalang pamilang, at 5 halimbawa ng pangalang di pamilang. Okay? Okay. Sa pinakahuling gawain, gawaing pagkatuto bilang 6. Bakit mahalagang matutunan ang mga kaalaman na may kaugnayan sa pamilang at di pamilang na pangalan? Ano-ano ang natutunan mo tungkol sa araling ito? Magagamit mo ba ang kaalaman tungkol dito? So, paano? Magbigay ng sitwasyon na ang kaalamang natutunan sa araling ito ay makakatulong sa iyo. Ulitin ko para sa ating panghuling gawain, bakit mahalagang matutunan ang mga kaalaman na may kaugnayan sa mga pangalang pamilang at mga di pamilang na pangalan? Ano ang natutunan mo sa araling ito? Magagamit mo ba ang kaalaman tungkol dito? Paano? Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon na ang kaalaman mong natutuhan sa araling ito ay makakatulong sa iyo. At dyan tayo natatapos mga bata, no? Okay. Huwag kalimutang i-hit ang like button kung inyong naintindihan ang lesson natin ngayon. Okay? Tapos, magkita-kita ulit tayo hanggang sa susunod na aralin. Kung may tanong, huwag maiyang magtanong kay Teacher Carlo. Hanggang dito na lamang. Salamat at manatili tayong ligtas sa ating mga tahanan.